Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ng isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masama't mabuti, ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangil siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, sa buhay po natin, may mga taong nagbibigay sa atin ng halaga. At hindi lamang po yung mga kapamilya natin ang nagbibigay din sa atin ng halaga. May mga tao sa ating paligid, higit sa lahat ng ating mga kaibigan, nagbibigay din halaga sa ating pagkakaibigan sa isa't isa. Tama po ba? Kaya nga kung ikaw ay mahalaga sa isang tao, dapat ikaw din ay laging inaanyayahan ng taong iyon sa mga mahalagang yugto ng kanyang buhay. Ibig sabihin,
Kung ikaw ay mahalaga sa taong iyon, kapag siya ay magdiriwang ng kanyang kaarawan, anong dapat gawin? Iimbitahan ka niya kung siya ay may piging na hinanda. Tama po ba? Pero ibig sabihin din mga kapatid, kung tayo ay mahalaga din sa isa't isa, nangangahulugan din na kapag tayo ay ninanyahan at nakita din natin ang taong nag-anyaya sa atin bilang isang taong mahalaga, di ba hindi rin tayo nakatatanggi? Minsan yan, nasasabi natin sa ating sarili, puntahan natin yan kasi nakakahiya. Dumalo tayo sa piging na kanyang inihanda kasi nakakahiya. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay binibigyan ng halaga, ibig sabihin tayo din ay dapat nagpapahalaga sa taong nagbibigay sa atin ng kahalagahan. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa tanghaling ito? Dahil kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagparinig sa mga Pariseyo at siya ay nagbahagi ng isang talinghaga tungkol sa isang haring naghanda ng piging dahil yung kanyang anak na lalaki ay kinasal. Pero kung mapakikinggan po natin ng maigi yung ating ebanghelyo, mga kapatid, ang daming inanyayahan ng hari. Tama po ba? Mga mahalagang tao ang inanyayahan ng hari. Pero yung mga mahalagang tao na ito, may kanya-kanyang dahilan. Yung iba may pupuntahan. Yung iba mangangalakal. Yung iba magsasaka. May kanya-kanyang dahilan. At mga kapatid, paano natin ito maiuugnay sa ating relasyon sa Diyos? Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos natin ay laging Diyos ng bukas palad. Lahat tayo ay tinatanggap sa kanyang tahanan. Lahat tayo ay tinatanggap sa kanyang piging. Lahat tayo inaanyayahan ng Diyos. Pero ang tanong, bakit kaya tayo inaanyayahan ng Diyos? Simple lamang ang kasagutan mga kapatid. Dahil ang bawat isa sa atin sa paningin ng Diyos, mahalaga. Kaya nga, sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Sabihin mo. Parang ayaw nyo naman. Parang hirap na naman kayo. Pero mahalaga tayo sa Diyos. Kaya nga, ang piging ng Diyos, ang Eucharistia, na inilalaan sa atin ng Diyos ay bukas para sa lahat. Dahil ang bawat isa sa atin mahalaga para sa Diyos. Pero ang tanong ko din mga kapatid, ang Diyos po ba mahalaga para sa atin? Ang mahal na pong Jesus Nazareno po ba mahalaga po sa buhay natin? Merong sumasagot na dalawa. Ano? Pero naniniwala po ako mga kapatid, kung pinahalagahan natin ng Diyos, nangangahulugan mga kapatid, na hindi dapat natin tinatanggihan ang pag-anyaya ng Diyos sa buhay natin. Dahil kapag hindi natin tinatanggihan ang paanyaya sa atin ng Diyos, ito'y panawagan sa atin mga kapatid na sa buhay natin, Diyos ang una. At kung ang Diyos ay una, ibig sabihin, handa nating iwan ng lahat, makadalo lang sa piging na inihanda ng Diyos. Sino po sa inyo nagsisimba tuwing araw ng linggo? Marami ho yan. Lahat marahil pwedeng magtaas ng kamay, nagsisimba ako. Pero minsan tatanungin po natin, bakit ka nagsisimba? Ang madalas nating kasagutan, di ba sabi ng Panginoon, remember to keep holy the Sabbath day. Kapag hindi ho kami nakapagsimba, hala,
magkakasala kami. Tama ho yun. Pero mga kapatid, may mas malalim na pag-intindi. At ano yung pag-intindi natin na yun? Tuwing araw ng linggo, may piging ang Diyos. At kung may piging ang Diyos, tayong lahat ay kanyang inaanyayahan dahil mahalaga ka sa Diyos. At kung binibigyan mong halaga ang Diyos sa kahit anumang bagay, hindi ka dapat magmintis na tumugon sa paanyaya ng Diyos. Aminin po natin, may mga pagkakataon, nahihiya tayo kapag hindi tayo nakadalo sa mga taong nag-imbita sa atin. Pero tayo po ba, nahihiya pa kapag hindi tayo nakadadalo ng piging sa araw ng linggo? Madalas kasi ang pag-iisip natin, sasabihin natin, maiintindihan naman ng Diyos yan, okay na yan. Pwede naman yan eh. May mas mahalaga kasi akong bagay na ginagawa. Pero tandaan mo, inanyayahan ka ng Diyos dahil mahalaga ka sa Diyos. At kung paano mo pinahalagahan ng Diyos, dapat lagi din tayong tumutugon sa paanyaya ng Diyos sa kanyang piging na inihanda. Mga kapatid, gawin po nating prioridad ng Diyos. Gawin po nating una ang Diyos sa ating buhay. At kung una at prioridad ng Diyos sa ating buhay, handa nating bitawan ng lahat, makatugon lang sa Diyos. Kung nahihiya tayo sa iba, makahamon din sa atin ito sa araw na ito. Marunong din naman nawa tayong mahiya sa Diyos. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, patuloy tayong pinapaalalahanan, mahalaga ang bawat isa sa atin. At kung mahalaga ang bawat isa sa atin sa mata ng Diyos, nawa sa buhay din natin, tunay na maging mahalaga ang Diyos, tunay na maging mahalaga ang mahal na pong Jesus Nazareno.